Dahil maganda tong ano natin ngayon pag-uusapan at of course update na rin mga kababayan ko sa ano burol bukas. Pag-usapan din natin yung mga mangyayari, yung mga posibilidad at especially pag-uusapan natin yung seguridad. Diba? Importante po yun, yung seguridad. Ah. At marami tayong katanungan na sasagutin na mga nagme-message sa atin. Ayan, shoutout Lods BPM. Ayan. At sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang Europa at Estados Unidos. Mega love shoutout po sa inyong lahat mga kababayan. Magandang hapon po. No? Ayan, paki-share po dahil mahalaga po ang pag-uusapan natin dito. At syempre, kung nakatutok pa rin kayo sa usapin ng kaso ni Mima Alicia ng ating kapatid, ayan din ay tatalakayin po natin ngayon. Dahil maraming ang question, maraming katanungan na hindi pa rin daw masagot-sagot at ito po ay talagang sobrang nagba-viral ngayon. Talagang pinag-uusapan kaliwat kanan ng media. Halos parang natabunan na nga tong issue ng impeachment, no? Dahil dito sa pagkawala ng ating kapatid, grabe, iba pala talaga pagka marami nagmamahal sa iyo, no? Marami kang supporter, maraming nakakilala sa iyo na mabuti kang tao at maraming nagmamahal sa iyo. Talagang 'di ba, dadagsain ka ng suporta, 'di ba? Kaya po doon po sa mga kababayan natin na hanggang sa ibang bansa po na magpapaabot ng kanilang simpatya or tulong pinansyal or abuloy sa pamilya po ni Mima, abangan nyo po yung announcement nila Biyahe ni Koy, Boss Mike, ayan kung saan po kayo pwedeng magbigay ng abuloy. Baka i-flex po yung account or GCash or kung ano man yung ano ng number or makakapag-abot kayo ng abuloy doon sa pamilya ni Mima, sa nanay mismo, 'di ba? Abangan nyo po 'yan, abang-abang lang po. Dahil so far po mga kababayan, quick updates po tayo, so far po syempre busy pa rin si Biyahe ni Koy dahil siya po ang naatasan diyan. Syempre pasalamatan natin yung ating kapatid na si Biyahe ni Koy na talagang masugid na nagpupuyat at nagbibigay ng efforts dito po sa burol bukas ni Mima Alicia. So yung mga fake news, yan po. Okay, alam naman natin napakadami po. Napakadami na lumalabas na mga fake news at iba't ibang kwento, no? Sabi nga ni Nyolo, sabi nga ni Boss Mike, sabi nga ni Chris Ulo, Biyahe ni Koy, kami po ang mga kaibigan. Okay, kami po ang grupo po namin yung nakikipag-cooperate sa mga bagay-bagay at time to time po kami ay na-update. Okay? So yung mga iba po na mga DDS na naglalabas ng mga ka-fake newsan, okay? At ang naratibo nila ay magalit tayo or magalit kayo kay Pangulong Bongbong Marcos, ay naku, maling-mali po yun. Dahil narinig nyo naman mismo po sa live ni Boss Mike Cervera kanina, kakatapos lang ng live ni Boss Mike. Narinig nyo naman po na hindi po pinabayaan, in fairness po kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi po talaga pinabayaan ni Pangulo ang ating kapatid na si Mima Alicia. Kaya salamat po Mr. President sa ating mahal na Pangulo, kahit alam namin na busy po kayo sa trabaho, nandiyan po kayo kasi busy po talaga. Nakikita nyo naman po na kaliwat kanan ng state visit ng ating mahal na Pangulo, pinupuntahan yung mga flood control, 'di ba? Flood control ghost project ng dating administrasyon ni Tatay Nilang Karton, 'di ba? Yan po ay inaasikaso pa rin ng ating butihing secretary
ng DPWH, of course, Secretary Vince Dizon, 'di ba? Oh. At ito po ay patuloy na ginagampanan yung kanyang tungkulin dahil yan po ang utos ng ating 'di ba? Ating mahal na pangulo, 'di ba? Saka po ito po mga kababayan, no, yung impeachment. Okay, yung impeachment po, alam natin viral ngayon ang pagkawala ni Pangulo ni Mima Alicia, 'di ba? Pero po wag po nating kalimutan yung accountability, responsibility, 'di ba? Yung transparency na kailangan natin kay Sara Duterte dito sa impeachment na ito. O baka natutuwa kasi ang mga DDS na dadivert nila, 'di ba? Nadadivert nila eh. Okay? Nadadivert po nila, pansin nyo? Ang naratibo nila ngayon, 'di ba? Ang naratibo nila ngayon ay magalit tayo kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sa pagkamatay ni Mima Alicia. Okay? Unahan na namin po kayo, yan po ay malawak na investigasyon ang ginagawa ng ating PNP. Of course, kay General Nartates po, sir, salamat po sa agarang aksyon at mabilisang maresolba itong kaso ni Mima. At of course kay Sir Director Matibag ng NBI po. Sir, maraming salamat po. Lubos po kami nagpapasalamat sa mabilisan aksyon, 'di ba? Kaya po itong itong tatalakayin muna natin ay ito pong pagliligtas ni Sara Duterte sa kanyang sarili. Dahil ginagamitan na nga po ng naratibo no. Maisingit nga lang muna natin ito mga kababayan. Itong sinabi ni Yussi Claire dito. Ito kasi parang naano sila eh. Hindi ito lihim. Lahat ng tao halos nakapanood. Tama. Hindi sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ang grave threats, alam ng bawat Pilipino, ay nakukonsummate kapag yung taong binantaan ay nalaman ito. Ito ay live stream. Lahat tayo nakapanood dito. Hindi ba ito mapapanood mismo ng taong kanyang pinagbantaan? Again, hindi ito simpleng grave threats. Sa grave threats, kahit hindi kaharap yung taong pinagbantaan, basta nalaman niya, consummated ang crime. Ayan, wala kayo napansin sa sinabi ni malinaw naman. Grave threats, no, pagbabanta po. Which is nanggaling po yan kay Sara Duterte. Okay? Nanggaling po yan sa bibig mismo, sa live stream, na ina-apply. Pansinin nyo to pansinin nyo. Na ina-apply ng mga DDS sa comment section natin. Sa Facebook, sa TikTok, Twitter, sa lahat ng social media platform ng mga BBM vlogger. Sinasamantala po nila yung pagkawala po ni Mima Alicia ng ating kapatid para gawing naratibo, okay, yung di umano ay susunod daw tayo. Susunod ka na. Masaya kami pag susunod ka na. Ang ginagawa po nila dahil nakita nga nila, 'di ba? Nakita po nila yung nanggaling sa bibig, narinig nila sa bibig ni Sara Duterte yung mga ganyang klase ng pagbabanta. Kaya pansinin nyo, yung mga Duterte supporters ngayon, 'di ba? Gayang-gaya yung estilo ni Lustay. 'Di ba po? Malinaw na malinaw. Kaya nga po tinitignang anggulo dito ng kapulisan natin, ng NBI, itong sila Dado. Okay? Person of interest. Maaaring hindi kasama sa politika ito. Masabi natin hindi kasama sa politika. Subalit, hindi po natin maitatago. Nasandamakmak po ang mga threats. Hindi lang sa akin, hindi lang sa mga kasama ko sa Bengador, 'di ba? Hindi lang kay Mima Alicia.
maging sa lahat po ng kritiko ng mga Duterte. Kaya hindi po natin masisisi ang sambayan ng Pilipino kung bakit nadidiin si Sara Duterte rito. Bakit po? Dahil sa kanya mismo nang gagaling yung tinutularan na ugali ng mga DDS. Di ba? Narinig nyo, sinabi ni Yusek Claire. Di ba? Match na match. Tama po, match na match. Sinabi ni Yusek Claire, malinaw na malinaw. Ito ay nanggaling sa bunganga niya during live streaming. Kasi ang gusto nilang narrative, okay? Ang narrative nila ngayon ay okay lang ang magbanta. Dahil pag namatay ka, ito ay sasabihin nilang karma. Diba? Karma. Pag ikaw ay itinumba ng riding in tandem, tatawagin nila tong karma. Ang galing ng naratibo nila, di ba? Ang galing ng switching na ginagawa nila. Para iligtas yung poon nila. Kung matatandaan nyo po, mga kababayan, di ba? Na si Dado, Dado Clemente, ay ano po, nagbanta po na mag-i-screenshot, nagkwento mismo sa kanyang live na nag-screenshot na lang daw sila, screenshot at ipapasa po at uubusin daw ang mga vlogger na kritiko ng mga Duterte. Hindi po ba tugma? Alangan na bitawan po natin yan. Hindi po syempre bibitawan ng PNP, ng NBI, yung ganyang anggulo. Diba? Bakit po? Dahil yan ay matibay na ebidensya laban sa kanila. At lalo-lalo na alam natin na si Mima Alicia po, ang aming kapatid, ang kasama namin dito sa Vengador, na isa sa mga kinagagalitan nila. Dahil nga sa talas ng dila, 'di ba? At pagbira niya, kanino po? Sa tatay nilang karton at kay Sara Duterte. Okay? Which is wala po tayong mali dun. Wala pong mali si Mima ron. Alam niyo kung bakit? Dahil si Mima po ay pag nag-react or nagbigay ng opinion sa loobin, naglalatag po ng ebidensya. Kagaya po natin dito. Tayo po ay hindi kagaya ng mga DDS na sige lang ang bigay ng opinion pero walang basis. Wala po silang pinagbabatayan, wala po silang inilalatag na matibay na ebidensya na magpapatunay doon sa kanilang pinapaliwanag or binibigyan ng opinion. 'Di ba? Kaya gustong-gusto nila, no, na itapik ngayon si Mima para maging narrative po nila ay okay lang ang pumatay because it's karma. Yan po ang naratibo nila ngayon, karma. Gusto nilang i-implement sa sambayan ng Pilipino, i-establish, i-mind condition ang utak ng kapwa nila bobong DDS na okay lang ang magbanta. At pag may napagbantaan at pag itong tao na to ay natumba, diyan nila ipapasok yung salitang nakarma. 'Di ba? Anong ginagawa nila ngayon? Nila Jay Guevara, nila Banat Bay, nila Bakla, etong si MP, 'di ba? MP, ano ba 'to? Pangalan nito? MP, comment nyo nga, nalimutan ko yung pangalan, Bakla. 'Di ba? Tsaka sila Dado. Lahat po sila, lahat ng DDS vlogger tumatawa. Bakit sila tumatawa? 'Di ba? Tandaan po natin, ang karma po ay hindi sinasadya. Ang karma po ay kusayan. Yung pangyayari po kay Mima Alicia, mga kababayan, mga ka-BBM, mga kaloyalista, yan po ay sinadya po yan. Pinlano po yan. Planted po yan. Okay?
May pattern po na nakikita ang pulis dyan. Hawak na nga nila ebidensya eh. Hawak na nga ng NBI yung mga ibang evidence. Hawak na rin po nila ang CCTV. Upang matukoy kung sino ang nasa likod. Kaya nga po sabi ko, ako naniniwala ako na imposibleng hindi connected ito sa politika dahil ang dami po na threat kay Mima Alicia na nakita ang pulis, ang NBI. Ang dami po. Ang daming nagme-message sa kanyang page. Ang daming nagme-message. Lahat po yan ay magiging parte ng investigasyon. Diba? Lahat po yan titignang anggulo. Pansinin nyo ito mga kababayan. Yung naratibo nila ng mga DDS ukol sa pagtegi ng tao ay nagiging normal na sa kanila. Diba? Totoo yan. Nagiging normal na po sa kanila. Hindi nyo ba napapansin? Ang makikita nyo sa comment section, puro salitang susunod ka na. Makakarton ka. Diba? Magagarapon ka na. Halos pagbabanta po lahat. Bakit? Gusto na nilang inormalize. Sa isipan ng tao na yon ay normal. At kung ikaw ay matumba, ikaw ay madedo na lang sa daan, sa kanila sasabing karma. Diba? Kasi bakit po? Yan ang topic sa impeachment trial Pagbabanta, grave threat. Malinaw na malinaw po yan. Pero yung grave threat, diba? Yung salitang pagbabanta kay Pangulong Bongbong Marcos at sa mga nakapanig na mga vlogger, content creator, YouTube, Facebook, at TikTok, saan man sulok kayo ng social media nag-co-content na nakasuporta kayo sa administrasyong ito, lahat po tayo ay nakakatanggap. Kagaya na natanggap ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba same pattern? Parang may mga nagsasabi nga, baka ginawang si Mima, 'di ba? Baka ginawang sample si Mima, 'di ba? Para sabihin hindi sila nagbibiro. 'Di ba? May posibilidad, tama yung mga nagko-comment ng ganun. May posibilidad, malaki po ang posibilidad. 'Di ba? Na ganun. Kasi matindi ang galit nila sa atin Matindi po. Pero uulitin ko, sabi ko nga, kami po ay hindi kami politiko. Hindi po kami mahilig sa armas. Hindi po kami mahilig or nag-e-entertain ng salitang patayan or moro-moro. Dahil nandito po kami sa social media platform na ito, kagaya ng Facebook, YouTube, na nagsasalita lamang ng nakabatay sa ebidensya at hindi fake news. Kung kayong mga DDS vlogger ay nasasakote at hindi kayo manalo or yung amo nyo ay nasasakote sa mga ebidensya na inilalabas through social media, ay hindi po namin kasalanan yun. Kasalanan nyo yun dahil gumawa kayo ng mga bagay na hindi nyo pinag-isipan na pwede kayong masakote ng sariling ebidensya nyo. Kaya nga halos walang nananalo sa atin ng mga DDS vlogger Bakit po? Dahil bakit? Dahil iisa ang pattern ng kanilang naratibo. Ano po? Pananakot. Pag hindi ka kaalyado ng mga Duterte, tigok ka. Babantaan ka. 10 ng pamilya mo hindi patatahimikin.
Di ba? Kaya nga ito nangyari kay Mima, tugman-tugma. Pinangunahan na nila, sinabi nila, ipapasok daw itong issue na ito, ay plano daw ipasok ng mga BBM vlogger sa impeachment ni Sara. Papasok talaga. Ginaya nyo kasi yung form na ginawa ng amo nyo. Saan ba kayo kukuha ng formula na gagamitin dyan kung wala kayong sinusundan? Oh. Tama mali, mga kababayan. May sinusundan po silang pattern. Oh. Di ba? Lahat po tinitignang anggulo dyan. So wag niyong pangunahan mga DDS na yan ay i-connect namin sa impeachment. Ginagawa lang naming halimbawa yung amo nyo na mapagbanta din. Oh. Di ba? Marami pong anggulo. Kasama na po dyan na mga iniimbestigahan. Syempre, wala namang kami na sa buhay ni Mima nung mga panahon na siya'y, di ba, nakipag-live-in partner na. Wala kaming balita kung sino yung mga nakakasama na niya. Lahat po yan ay iimbestigahan. Di ba? Pero wag naman sana kayong guilty, mga DDS. Wag naman sana kayong defensive agad. Ang nangyayari kasi, mga kababayan, defensive agad sila eh. Di ba? Sila yung nag-uugnay agad ng issue ni Mima sa impeachment trial. Na di umano, ito ay isisisi daw kay Sara Duterte. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils dissolve for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause